Noong 1572, makikita natin si Gregory habang isinasara niya ang isang malalim na kulungan sa tuktok ng bundok. Bigla na lang may sumisigaw, isang babae, nagmamakaawang palayain siya. Pero sa halip na tulungan, naglagay si Gregory ng mahiwagang pulbus sa gate saka sumakay sa kanyang kabayo at umalis. Lumipas ang maraming taon, at nalaman nating ang babaeng nakakulong ay isang makapangyarihang mangkukulam na nagngangalang Malkan. Sa araw ng kabilugan ng dugo sa buwan, nabawi niya ang kanyang lakas at tuluyang nakatakas mula sa piitan. Samantala, makikita natin si Gregory habang naglalakbay kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang alagad na si William. Matagal na silang magkasama at sanay na sa laban. Sa kanilang paglalakbay, nagpasya silang magpahinga sa isang lokal na bahay-inuman. Bagamat may edad na si Gregory, kaya pa rin niyang lumaban. Nang subukan siyang guluhin ng mga lokal, madali niyang napabagsak ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos ng pahinga, ipinagpatuloy ni na Gregory at William ang kanilang paglalakbay hanggang sa marating nila ang isang simbahan na may ulat ng mga kababalaghan. Biglang lumabas ang isang pari, takot na takot, at sinabing may isang babaeng sinapian sa loob ng simbahan. Agad naghanda sina Gregory at William. Kinuha ni William ang mga kinakailangang sandata, habang si Gregory naman ay nagpakalma bago sumabak sa laban. Pagpasok nila sa simbahan, tumambad sa kanila ang isang nakakatakot na babae. Sinubukan nilang kontrolin ito, pero biglang napagtanto ni Gregory na hindi ito isang ordinaryong nilalang, siya mismo si Malkan. Hindi siya makapaniwala, nakalaya ito mula sa kanyang kulungan. Agad na sumugod si William para pigilan si Malkan, pero napakalakas niya. Sa isang iglap, napatay si William sa matinding laban, kaya si Gregory na lang ang natirang humaharap sa mangkukulam. Pero bago pa niya magawa ang anuman, biglang nagbago ng anyo si Malkan at naging isang dambuhalang dragon. Mabilis itong lumipad palayo, tuluyang nakatakas. Galit na galit si Gregory. Ipinangako niya na gagantay siya at muling huhulihin ang mangkukulam. Dito naman natin nakikilala si Tom. Siya ang ikapitong anak ng ikapitong anak, isang tadhanang nangangahulugan na nakatakda siyang maglingkod kay Gregory at gampanan ang isang dakilang misyon. Pero wala siyang ideya tungkol dito. Sa ngayon, payak at tahimik ang buhay niya kasama ang kanyang pamilya sa isang liblib na kagubatan. Sa araw-araw, nangangarap lang si Tom ng isang kapanapanabot na pakikipagsapalaran, isang buhay na malayo sa simpleng pamumuhay na kanyang nakasanayan. Hindi masyadong ibinunyag ng ina ni Tom ang kanyang tunay na pinagmulan, kaya inakala ni Tom na isa lang siyang ordinaryong tao. Naiinis siya sa buhay niya sa bukid. Araw-araw kailangan niyang magpakain ng mga baboy at gawin ang mga nakakapagod na gawain. Pero may kakaiba kay Tom, araw-araw siyang nagkakaroon ng mga bisyon. Masakit ang mga ito, at madalas niyang nakikita ang mga taong hindi pa niya nakikilala. Samantala, dumaong si Gregory sakay ng isang bangka. Nang makita siya ng ina ni Tom, agad niya itong hinarap. Ramdam ang tensyon sa pagitan nila, ayaw niyang sumama si Tom kay Gregory. Pilit niyang itinatago ang katotohanang si Tom ang ikapitong anak ng ikapitong anak. Pero hindi nagpagabi si Gregory. Pumasok siya sa bahay at agad niyang nakilala si Tom bilang kanyang bagong alagad. Napansin ni Gregory na payat at mahina si Tom, kaya nag-aalala siya kung kaya ba nitong mabuhay sa matitinding laban. Sa kabila nito, nagpaalam na si Tom sa kanyang pamilya. Bago siya umalis, mahigpit siyang pinaalalahanan ng kanyang ina na mag-ingat at bumalik ng buhay. Binigyan din siya nito ng isang espesyal na kwintas na anteng-anteng at sinabing huwag na huwag niya itong aalisin. Bago sila umalis, iginiit ng ina ni Tom na kailangang ibalik siya ni Gregory ng ligtas. Pero alam nilang pareho na imposibleng pangako iyon. Habang naglalakbay, si Tom ang nagbitbit ng lahat ng gamit, habang si Gregory naman ay nakasakay sa kanyang kabayo. Pumasok sila sa isang masukal na kagubatan, at bumuhos ang malakas na ulan. Gusto sanang makilala ni Tom si Gregory ng mas mabuti, pero wala itong interes makipagkwentuhan. Sa halip, tinanong ni Tom kung ano ang nangyari sa dating alagad ni Gregory. Doon niya nalaman na si William ay pinatay ni Malkan. Natakot si Tom, si Malkan ang reyna ng lahat ng mga mangkukulam. Sa takot niya, hindi niya mapigil ang magtanong kung paano siya sasanayin ni Gregory. Sakalang inamin ni Gregory na may nalalapit na ritual ng Blood Moon, at wala pang isang linggo bago ito mangyari. Nagpanteng ang tainga ni Tom, paano siya matututo sa loob lang ng ilang araw. Nais niyang sanayin siya ng maayos, tulad ng ibang naging alagad ni Gregory. Pero matigas ang sagot ni Gregory, kung hindi siya magsasanay, tiyak na mamamatay siya sa laban. Kinagabihan, mahigpit na bilin ni Gregory na huwag lalabas si Tom sa kanyang kwarto, napakapanganib sa labas. Pero hindi siya nakinig. Sa halip, lumabas siya at agad na inatake ng isang mahiwagang kabalyero. Sa huling sandali, sumulpot si Gregory at iniligtas siya. Dahil dito, nagpasya si Gregory na simulan agad ang mas matinding pagsasanay. Alam nilang mahaba pa ang kanilang paglalakbay, kaya magpapalakas si Tom habang papunta sila sa kuta ni Malkan. Samantala, bumalik si Malkan sa kanyang lumang kuta at muling itinayo ito gamit ang kanyang mahika.
Dati itong wasak, pero ngayon, mas malakas at mas matibay pa ito kaysa dati. Doon rin niya natagpuan ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bonnie. Sunog at halos wasak na si Bonnie, pero ginamit ni Malkan ang kanyang kapangyarihan upang muling ibalik ang lakas at kagandahan nito. Habang lumalakas si Malkan, inihahanda niya ang isang napakahalagang ritual na gaganapin sa Blood Moon. Kapag nagtagumpay siya, walang sino man ang makakatalo sa kanya. Habang naglalakbay sina Gregory at Tom, dumating sila sa isang napakalaking bayan. Maraming kapistahang nagaganap, pero may isang eksenang umagaw sa pansin ni Tom. May isang babaeng nakatali at handa ng sunugin sa gitna ng plaza. Nagimbal si Tom, kilala niya ang babae. Nakita niya ito sa isa sa kanyang mga bisyon. Ang pangalan niya ay Alice. Sa isang matapang na hakbang, pinalaya ni Tom si Alice mula sa mga hamuli sa kanya. Nag-usap silang dalawa, at agad nilang naramdaman ang koneksyon sa isa't isa. Alam ni Alice na nagtatrabaho si Tom para kay Gregory, kaya nakiusap siya na huwag ipagkalat kung sino siya. Nabighani si Tom sa kanya, hindi siya sigurado kung isa nga ba siyang tunay na mangkukulam. Naglaro si Alice sa damdamin ni Tom, at hindi nagtagal, umalis ito. Pero lingid sa kaalaman ni Tom, si Alice ay isa palang especially iya. Anak siya ni Bonnie, at isinugo siya upang bantayan sina Gregory at Tom. Nang bumalik si Alice kay Malkan, sinabi nitong ipinagmamalaki siya ng kanilang pamilya. Mas lalong tumibe ang kapangyarihan ni Malkan, at gamit ang kanyang mahika, tinawag niya ang kanyang mga dating sundalo at kapanalig. Samantala, sa kanilang paglalakbay, inimbitahan si Gregory sa isang malayong lungsod. Isang inquisitor ang nagpadala ng mensahe, na kalaban nila ang isa sa mga nilalang ni Malkan. Interesado si Gregory, kaya agad silang pumunta ni Tom upang makita kung ano ang nangyari. Pagdating nila, natuklasan nilang maraming sundalo ng inquisitor ang napatay matapos subukang hulihin ang isang halimaw na tinatawag na urag. Nang makita ni na Gregory at Tom ang halimaw, ito'y nakagapos at kasalukuyang pinahihirapan. Ipinag-utos ni Gregory kay Tom na sunugin ang halimaw gamit ang apoy. Pero si Tom ay hindi pa kailanman nakapatay ng kahit sino. Hindi niya kayang pumatay ng basta-basta. Labis na nadismaya si Gregory, at dahil dito, siya mismo ang kumuha ng sulo at sinunog ang halimaw. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, patuloy ring nagsasanay si Tom. Hindi nagtagal, muli niyang nakasalubong si Alice. Sa kanilang pag-uusap, inamin nilang may damdamin sila para sa isa't isa. Naging mas malapit sila, at unti-unting nagsimulang mangarap ng ibang buhay, isang buhay na malayo sa gyera at tungkulin. Gusto nilang tumakas at maglakbay ng magkasama, palayo sa digmaan na naghihintay sa kanila. Habang pinaplano ni Tom ang pagtakas kasama si Alice, bigla siyang nagkaroon ng bisyon. Sa kanyang pangitain, nakita niyang pinatay ni Malkan si Gregory at pinalaya nito ang kanyang madilim na mahika sa buong mundo. Napagtanto ni Tom na hindi niya maaaring talikuran ang kanyang tungkulin. Kailangan niyang ipagpatuloy ang laban kasama si Gregory. Bumalik siya upang makipag-usap kay Gregory, at sa pagkakataong ito, naging mas bukas na si Gregory tungkol sa kanyang nakaraan. Inamin ni Gregory na siya ang nakahuli kay Malkan maraming taon na ang nakalipas. Pero hindi lang iyon, minahal niya si Malkan. Noong una, dapat sana'y pinatay na niya ito, pero dahil sa kanyang pagmamahal, ipinakulong niya na lang ito sa halip. Dala ng kanyang desisyon, maraming tao ang namatay sa mga kamay ni Malkan nang siya'y makalaya. Dahil dito, may bumabagabag kay Gregory ang kanyang pagkakasala. Para sa kanya, hindi maaaring pagkatiwalaan ang mga mangkukulam, at ang tanging solusyon ay puksain silang lahat. Bigla silang inatake ng isang dambuhalang nilalang, isang boggart. Matapang na hinarap ito ni Tom at nagtagumpay siyang patayin ang halimaw. Pero sa proseso, natangay siya ng isang malakas na talon at inanad sa ilog. Sa kanyang pagbagsak, inatake siya ni Bonnie. Ngunit nang subukang gamitin ni Bonnie ang kanyang mahika, bigla siyang tinaboy ng kwintas ni Tom. Nagtataka si Gregory kung ano ang espesyal sa kwintas na ito. Nang masuri niya ito, natuklasan niyang isa pala itong Umbran Stone, isang mahiwagang bato na nagpapalakas ng kapangyarihan ng isang mangkukulam. Dati, si Malkan ang nagmamay-ari ng batong ito, pero isang mangkukulam ang nagtaksil sa kanya at ninakaw ito. Sa puntong ito, isang nakakagulat na revelasyon ang lumitaw. Ang mangkukulam na iyon ay walang iba kundi ang ina ni Tom. Dahil sa kanyang ina, ngayon, galit na galit si Malkan at gusto niyang mabawi ang batong iyon. Inutusan niya si Alice na kunin ito anumang paraan ang kinakailangan. Pinaniwala pa niya si Alice na kapag nakuha niya ang bato, patatawarin niya si Tom at maaari silang mamuhay ng malaya. Habang pinaplano ito ni Malkan, tinipon niya ang kanyang hukbo at sinalakay ang lungsod kung saan pinatay ang kanyang alagad na si Urag. Sa kasawiang palad, naroon din sa lungsod ang buong pamilya ni Tom. Sa gitna ng labanan, kinailangan muling gamitin ng kanyang ina ang kanyang mahika upang ipagtanggol ang mga inosente. Nagawa niyang patayin ang ilan sa mga alagad ni Malkan, pero sa huli, hinaharap niya mismo ang reyna ng mga mangkukulam. Naglaban sila gamit ang kanilang mahika, ngunit napakalakas ni Malkan. Sa huli, pinatay niya ang ina ni Tom.
Samantala, muling nagtagpo sina Alice at Tom. Muling hinimok ni Alice si Tom na takasan ang lahat. Totoong mahal niya ito at gusto niyang lumayo sila sa digmaang paparating. Ngunit dumating si Gregory at tinangkang patayin si Alice, kaya pinigilan siya ni Tom. Dahil dito, nakatakas si Alice. Pero isang matinding katotohanan ang bumungad kina Gregory at Tom, na wala ang kwintas ni Tom. Doon nila napagtanto, ninakaw ito ni Alice. Agad silang naghabol upang mabawi ang bato. Pero bago nila ito maabot, ipinadala ni Malcolm ang kanyang alagad na si Rado upang harangin sila. Sa isang mabangis na labanan, nagawang hulihin ni Rado si Gregory. Samantala, nahulog sina Tom at Tusk sa isang bangin. Iniisip ni Rado na patay na sila, kaya iniwan na niya sila. Ngunit sa kanyang pagkawala ng malay, nagpakita kay Tom ang kaluluwa ng kanyang ina. Sa kanyang pangitain, isiniwalat nito ang buong katotohanan. Si Tom ay anak ng isang mangkukulam at ng isang ikapitong anak. Dahil dito, siya lang ang may kakayahang talunin si Malcolm. Samantala, pinulong ni Malcolm ang kanyang hukbo at dinalaw ang bihag niyang si Gregory. Sinubukan niyang akitin ito na muling maging kasama niya, pero nanatiling matibay si Gregory. Si Alice naman ay labis na nagdadalamati nang marinig niyang patay na si Tom. Dahil dito, nagbago ang kanyang isip, pinakawalan niya si Gregory at nagtaksil kay Malcolm. Sa galit, naganyong dragon si Malcolm at nagpasya siyang tapusin ang lahat. Subalit hindi sumang-ayon si Bonnie, nagsakripisyo siya upang protektahan ang kanyang anak, si Alice. Sa huli, dumating si Tom at pinagsanib puwersa nila ni Gregory ang kanilang kakayahan upang harapin ang hukbo ng kasamaan. Sa matinding labanan, maraming halimaw at tagasunod ni Malcolm ang napatay. Ngunit sa isang madugong sagupaan, pinatay ni Malcolm ang sariling kapatid na si Bonnie. Sa kabila nito, nasugatan din siya. Sa huling laban, muling hinarap ni Gregory si Malcolm. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan si Gregory, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang wakasan na ang lahat. Sa wakas, si Malcolm ay tuluyan ng napatay. Matapos ang lahat, napagtanto ni na Alice at Tom na magkaiba pa rin ang kanilang landas. Bagamat nagmamahalan sila, hindi nila maaaring talikuran ang kani-kanilang paniniwala, kaya't nagpaalam sila sa isa't isa. Ngunit bago sila maghiwalay, nangako sila, sa hinaharap, magtatagpo silang muli. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.